Yan sir, talagang halatang halata sir eh. Kumbaga sa garapalan eh. Kernel. Yes, sir. Tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Lunes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. July 31, last day na pala ngayon sa buwan ng Hulyo. At kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man. Ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na po kanimo Idol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigo, manamog mga Bisaya, maayong hapon sa inyong tanan nagkapaminaw ko ron sa Radyo 5 ug nagatanaw sa Action TV Channel 41. Labi na ka ng mga nagatanaw sa Facebook page na Raffy Tulfo in Action. Dagan salamat. Gandang hapon. Gandang hapon. Now, bago tayo magsimula, itong pumuputok na balita since over the weekend pa, yung tungkol sa ginawang raid ng mga pulis natin sa Osamis Occidental na kung saan napatay yung mayor doon na suspected drug lord, nasa drug watch list ni Pangulong Duterte na si Mayor Parihunog. Oo. Okay? Isang umano'y big time drug lord. Now, at kasama yun sa narcopolitics. Narcopolitics. Itong marami sa ating kababayan, ang mahirap may spellingin, Nancy. Mahirap may spelling. Sabi pa nila, hirap spellingin. Oo. Sala sa init, sala sa lamig. Kapag ang napapatay sa engkwentro ay yung malilit na pusher, nagrereklamo. Bakit yung malilit lang pinapatay nyo? Bakit hindi yung mga malalaki? Bakit hindi yung mga big fish? Bakit hindi mga big fish? Okay, sige. Ngayon, big fish, itong nakaengkwentro ng ating mga otoridad, reklamo pa rin. At may mga matataas na kalibre talaga, may mga shabu Yun talaga dun sa... Pag yung maliliit na pusher, napapatay, nagreklamo. Bakit daw hindi malalaki? Ngayon, nakapatay ng malaki, nagreklamo pa rin. Oo. Baka naman itong mga nagreklamo, mga pusher din to. Baka protector na ito ng droga. Kaya nga, dumb if you do, dumb if you don't. Ito mga nagdadadakdak. In fact, meron pa isang TV station dyan. Hindi ko nababanggitin ko anong TV station eh. Talagang dinidikdik yung pulis natin eh. Galit na galit sa bakit daw pinatay si Paruhinog. Napamura ako eh. Blip, blip, blip mo. Baka protector kayo ng droga dyan. Ang dami na namang lulutang dyan. Namonito ko sa isang TV station. Na hindi sunod ang protocol, hindi sunod ang rules of engagement. Galit na galit habang ini-interview yung mga pulis natin. Bakit daw kasi pinatay si Paruhinog? Parang kamag-anak nila si Paruhinog. So dapat daw binuhay lang. Oo, hindi masyadong sobrang dikdik yung pag-i-interview doon sa mga otoridad natin. I'm not gonna mention the TV station. Diba? Pangalawa na to namonitor ko rin nung namatay si Albuera Mayor Espinosa, the same TV station, sobrang dikdik naman pag-interview doon sa mga pulis natin. Parang nagdududa na tuloy ako Ano kayo, kakampi ng mga drug lord? Nagtatanong lamang tatanong lang naman. Sige. So at least may ginagawa ang ating gobyerno at tuloy-tuloy pa rin yung anti-drug campaign na maging sa Indonesia Idol, inaano na. Ginagaya na si Presidente Duterte, si Pangulong At alam Duterte. naman natin lahat, maging yung TV station na yan, alam nyo naman ang history ng mga Paruhinog. You know that. Di ba? Alam na. At saka talagang matagal ng sangkot sa illegal na droga yan. Hindi lang matsyempo-tsyempoan kasi ng mga previous administration, untouchable sila. Oo, hindi yan nagagalaw. Di ba? Now, dumating ang time, Duterte administration na, ay gumawa ng paraan ng ating mga otoridad, ngayon pumapalag kayo. At bakit? Ba't kayo pumapalag? Dalawa lang yan. It's either kayo ay sangkot din sa droga o protector kayo ng mga drug lord. Sige. Alright, at ngayon po umpisa na po natin ngayon ang bakbakan naman sa atin pong pinakaabangang sumbong at aksyon.
sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Okay, may tatlo po tayong bisita ngayon, si Shirel Pineda, Queenie Mijares at Alexis Premasio para humingi ng tulong at the same time maliwanagan na rin sila idol sa bagong patakaran ngayon sa loob ng piitan sa Pasay City Jail. Kasi may mga kamag-anak sila at dinadalaw nga po nila sa Pasay City Jail. Magandang hapon po sa inyong tatlo. Magandang hapon. Mga ma'am. Magandang hapon din po. Si Mrs. Pineda, ang unang magsalita. Ma'am Pineda, magandang hapon. Sige, ano ho itong patakaran na kine-question niyo po, ma'am? Naintindihan ko po sir yun na SOP sa kanila yung papa-strip sa katawan sa araw-araw. Okay. Pero ang hindi ko lang po matanggap, yung 30 minutes na po ako sa loob ng strip search room, 3 empleyado po ang gumagawa ng sumisilip sa akin sa ilang bahagi. At tapos po ang pagkain po limitado. Kailangan po 3 noodles lang sa isang preso. Okay, pwede ho ba malaman kung bakit ho nasa kulungan ang inyong kamag-anak? Yung ang anak ko pong panganay po sa Maril. Yung pangalawa po. Illegal po. Tapos po yung mag-ama ko po, nadampot lang po sila sa kanto. Pot session daw po sa kanto ng bahay Droga namin. po. Droga, Opo. okay. Sige, yung pong nag-strip search sa inyo, mga babae, lalaki? Babae naman po. So, wala ako nakikita masama kung babae po ang nag-strip search sa Tumatawag inyo. pa po sila ng responde galing sa taas. Samantalang isang strip search lang po dapat. Okay. Humingi ho ba sila ng pera? Hindi naman po. Kasi lang po, pero pipilitin na kasi na po, hindi lang po isang taon na ako dyan dumadalaw. Oo nga. 4 taon na po. Ma'am, nagiging patas ako dito. Apo, Para apo, apo. matimbang naman ho natin. Kung may problema ho yung mga otoridad natin, Apo. alam niyo naman kami, nangunguna rito, babakbakan Apo, apo. agad natin yung mga pulis natin o kung sino man sa ating gobyerno na nang-aabuso. Apo. Diba? Nang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Habang kayo hubay in-strip search, nasabi niyo po, mga babae naman, in Apo. fairness, meron ho ba silang ginagawang pambabastos sa inyo? Opo. Anong klase pambabastos po? Dati po, sa likod ng bahagi lang po, pinaaangat nila yung ang aking, masilang bahagi. Pati ho sa harapan, pinabubulat na nila. Pati po. Para sa harapang bahagi ng aking, masilang bahagi po. Sorry mama, walang mali siya doon sa nakikinig Apo, at nanonood. Tama lang po kung akong tatanungin. Tama po ba yun, sir? Tama lang po yun. Bakit kanyo? Kasi po, walang mali siya doon sa mga kumakain at nanonood, especially mga bata. Yung drugs kasi yan, nilalagay sa kondom yan, pinapasok yan sa puwet at pinapasok sa ari ng babae. Ginagawa po Opo. yun. Naintindihan Dapat ko lang yun. po talaga titingnan pati yung butas ng pepe Opo. kung babae Opo. at butas ng puwet sa lalaki. O sa babae at lalaki. Ma'am, kasi yung kondom na yan, lalagyan po ng ng drugs. Apo. At pagkatapos, itutusok ko yan sa loob ng puwet o Apo. dili kaya sa loob ng puwerta ng babae. Kaya tama lang ho, talagang sisilipin po Nandun yung kayo puwet. katagal? Tama lang ho talaga. I don't know kung gaano katagal, hindi naman po ako Apo. eksperto. Pero yung pagsisilip po sa puwerte ng babae Apo. sa isang kulungan para hindi makapasok yung droga, dahil alam naman natin, talamak ho ngayon yung pagkalat ng droga sa loob ng kulungan kung paano nakapasok yun. Nagtataka ngayon yung otoridad natin. Apo. Now, these authorities are doing their job. Tinitingan ho, tama lang. In fact, hindi lang po yung droga, pati ho yung mga kutsilyo, yung mga knife, ice pick, na ipapasok na rin po sa loob ng puwet yan Apo. ng lalaki o babae o sa loob po ng pepe. So, wala ako nakikita masama ho doon. Apo. Ang masama lang po, kung halimbawa, pinipinger-pinger, sorry ulit walang mali siya dito. Apo. Kung kayo po pinipinger-pinger, yung puwet ninyo o yung inyong pepe, ibang usapan po yun. Pero kung yung butas ho ng pepe ninyo at saka butas ng puwet nyo sinisilip dahil tinitingnan kung may kontrabando doon, I don't see anything wrong. Sa pagkain po namin, dito po nakuna na po Okay, na to. ngayon pagkain naman. Sige Apo. po, ano po yung sa pagkain? Ano sa yun, wala naman nakita pero di ka pa rin pinaakyat. Oo nga po, hindi wala naman sa akin nakikita. Okay. Talagang ever since po, wala naman ako talagang ginawang doon eh. Wala Okay. akong nakagawang Sige, ano po yung Pero sa pagkain, ma'am? Be specific. Ano po yung sa pagkain? Sa noodles po, 3 peraso lang. Okay. Lahat po ng tinapay at tangli sa lahat sa mga Noodles, noodles, yung kape. pagkain ng mga inmate, Apo, nireklamo niyo po bawal bakit po. kulang? Oo, kasi po, may co-op daw sila sa taas. Hindi Okay. naman po, pwede po. Sige mo, ma'am. Hindi naman po kulang. I mean po yung dinadala po namin pagkain, may limitasyon po. May bilang po. Okay. Kung yung noodles po, kailangan 3 piraso lang. Kung noodles noodles or yung pansit canton po. Limited. Kasi
mapipilitan yung mga inmate na bumili sa tindahan Nila. na ang nagtitinda doon yung mga jail guard. Yan, meron kayong point dyan. Yan, pwede natin pag-usapan yan. Okay. Sige, kausapin na natin si Captain Xavier, jail warden, ano po, ay na sumagot, si Major Glenn Ford Peñas. Pero yung si Captain Orlando Alicante muna, Deputy Jail Warden ng Pasay City Jail. Magandang hapon po, Captain Alicante, sir. Yes, sir. Opo, sir. Opo, magandang hapon po. Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Sir, yung kanila pong reklamo na limited lang daw po ang pinapayagan na pagdala nila mga pagkain at ang kanilang suspecha, kaya po inililimitahan para mapilitan po yung mga inmate na bumili po ng mga paninda sa loob po ng presuhan na ang mga nagtitinda daw po, kayo-kayo din, mga jail wardens o mga sir, opo. jail guards. Sir, salamat sa pagkakataon na binigay sa amin upang makapagpaliwanag, sir. Opo. May sumusunod lang po kami sa guidelines ng BJMP Guidelines, dated okay. March 31, 2017 Okay. regarding the prescribed uniform guidelines for the operation of jail commissary. Okay. Nakapaloob po dito sa specific guidelines number 2, outside items, Opo. food or any kind of except for cooked foods Opo. are not permitted to be brought inside the jail facilities Aha. by inmates or relatives. The jail personnel or any person or group. Sir, pakitagalog na lang, sir, para mas mabilis po. Opo, sir. Yung mga pagkain po na hindi luto o mga nakalata, nakapakete ay hindi pinapayagan. Ito man ay dala ng dalaw or mismong jail personnel. Okay. So saan nanggaling po yung memorandum order na yan, sir? Sir, galing po sa aming headquarters, national headquarters. Okay, sige, sandali po. Okay, so Ma'am Pineda, sumusunod lang po sila sa isang memorandum order galing sa main headquarters kasi kapag hindi po nila sinunod yun, baka sila naman po mababalikan, sila po makakasuhan. Sabi po ni Deputy, kasi nakausap siya ng asawa ko tsaka ng mayores doon. Opo. Nung Webes daw po. Ang sabi daw po sa asawa ko tsaka sa mayores, twice a week lang daw pwede pong magpa-strip ang isang dalaw. Ngayon daw pa, pag pumangatlo na daw po yun, pwede daw kami mag-complain sa kanya sa taas ay IU. Twice lang Twice a week. ma-strip Opo. yung mga dalaw? Opo. Abay, Sabi niya dapat po, ako magsasabi na dapat everyday. Kasi kung twice a week, kung palibasa kumbaga ang gusto niyo mangyari, kilala na kasi ito, wag nang galawin to sa susunod na pagpunta. Sabi niya po yun sa Hindi, mali ho yun. Kung ako, maski na hindi ako taga BJMP, dapat araw-araw ang pag-strip search. Araw-araw pagtingin sa butas ng puwet ng mga nagdalaw, sa butas ng pepe ng mga dumadalaw. Pero kung ako tatanungin araw-araw. Bilang lang po ang Yes, sir. Opo. Dapat po talaga araw-araw, wala namang number ang pag-strip search. Okay. Araw-araw po talaga dapat. Tama. At yan pong Sasangay po ako dyan. Kasi dyan ay nahulihan na po natin ng contraband document. Sino po? Ito Yung po. tatlong bisitan po dyan. Nahulihan na. Opo, documented po yan, Sir Rafi. Meron kaming record. Nahulihan na pala sila. Opo, Ako po, positive sir. yan. Lahat yan, tatlo yan. Ako po, sir. Lahat daw tatlo yan. Wala po Andito sir, nahuhuli sa si Shirel Pineda, Wala pong record. Queenie Mijares at Alexis Primasio. Sila po Opo, ay nahulihan. Permasyo meron yan, sigarilyo. Okay. Ako po, Puerta. Oo. Pineda, sir. Sigarilyo sa puerta po, nahulihan. Opo. Okay. Si Pineda po. Si Mijares po, Mijares meron din, no? nahulihan Si din. Pineda po. Si Pineda, check lang namin kung meron na previous na. Sige po, salamat po sa inyong tatlo. Magandang hapon po. Okay, next. Okay na po. Thank you na Salamat lang po. kay Captain. Salamat na lang po. Captain, sobrang thank you sa iyong time na binigay sa amin. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon na mapaliwanag namin. Magandang hapon po, Captain. Captain Solda, salamat na lang po. Captain Solda, spokesperson ng BJMP. Okay. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Dapat lang naman talaga, Idol, every dalaw is a search. Strip search. Hindi, gusto kasi nila, na-search mo na ako ngayon, bukas wag mo na ako i-search. Oo. Gusto atang gamitin. Dahil 2 times a week lang dapat. Sabi raw kasi ni Mayores. Kasi si Mayores kasabwat. Pero dapat every dalaw, lagi may search. Hindi, totoo ito. Yung drugs, names, maging yung mga kutsilyo, mga ice pick, sinasaksak yan sa puwet ng mga dalaw. True. At yung droga nilalagay yan sa kondom, papasakan niya ng shabu o
cocaine. Talagang pinupusli pa rin nila. Ipapasok no? yan sa puwet, ipapasok yan sa puwerta, sa pepe ng babae. Oh, di ba? Tama lang talaga i-search yan. Araw-araw. Halimbawa, dumalo ngayon, tapos lumabas. Pagbalik, search ulit. Oo, every dalaw talaga. Every Search. pasok, Oo, search yan. every Tama pasok. yung ginagawa ng Tama BGMP. Tama kayo. Pag may magreklamo, palalayasin ko. At Tulad wala ng ginawa ko naman rito. palang namimere. Wala naman. Basta't digla, wag lang kayo mamera. Gawin nyo yung ginagawa nyo. Mag-street search kayo oras-oras. Yung lumabas, pasok, strip search nyo. Pag may nagsumbong dito, bahala ako. Sagot ko kayo. Dahil ginagawa nyo yung tama. Diba? Okay. Okay, si Mr. Jason Pahulas, tama po ba? Okay, andito para matubos na yung kanyang motorsiklo na aminado naman siya na siya ay may kasalanan. Okay. Sir Jason, magandang hapon. Gandang hapon po, Idol. Ano nangyari po sa motor nyo? July 22 po, naka-duty po ako sa isang SM Molopecia po. Nakapark po ako sa PUB North Terminal, gawa nung wala akong pang parking fee po. Okay. Ngayon po, na-deploy ako ng 10 a.m. to 10 p.m. Okay. Nalaman ko pag out ko po, natuwing na yung motor ko. Nung nalaman kong natuwing, pumunta po agad ako sa impound area, sa SMD, towing service. Nakiusap po ako na bilang gwardiya kung pwede po makuha ko yung motor na... Gwardiya po kayo dun sa SM? Yes po. Tapos natupo kayo? Yes po, sir. Okay. So bilang gwardiya, humingi ka ng konsiderasyon? Opo. Ayaw nilang, sa SMD towing service, ayaw nilang payagan po ako na makuha yung motor na ganun-ganun lang po, na libre. Kaya nakiusap po ako na, sige po, balikan ko po bukas ng umaga. Pero sir, di ba bilang isang gwardiya, kayo po ang nagpapatupad sa mga patakaran doon, halimbawa may nakalagay no towing, no parking, towing zone, di ba dapat kayo nagpapatupad sa patakaran na yon? Now, ikaw nag-break ng patakaran. Wala na po. Ikaw yung nag-park doon, kaya tinaw ka. Yes so, anong po. problema doon, sir? Dalawa pa yung towing nun po, sir. Tapos, yung isang kasamahan ko pong pumunta doon, tinakbo niya yung motor niya na walang paintulot doon sa may-ari ng towing service po. Ngayon, yung may-ari ayaw na pumayag sa akin na tubusin ko kinabukasan. Kasi nga daw po, tumakbo daw yung isang kasama ko na towing. Sorry sir, napapalit tayo. So ano hong pinakareklamo nyo? Gusto nyo lang humingi ng tulong para sana makalibre na lang kayo doon sa towing fee? I-shortcut na lang po natin. Hindi na po sir, kasi hindi na sa pumayag. Tutubusin ko na sir, nandun na yung pera kong pangtubos. Ayaw na nilang ibalik yung motor ko. Gawa po ng may kasalanan daw yung kasama kong tumakbo po. Ano po yung ginawa ng kasalanan? Yun nga po, tinakbo niya yung motor niya. Tapos ang sabi ng may-ari, hindi ko pa maintindihan. Tinopo yung inyong motor. yes po. Ina-admit mo naman na naka-illegal park ka. Opo. Illegally park ka. Wala tayong problema doon. Okay ka na doon. Ngayon, tutubusin mo na. Opo. Dala-dala mo na yung pambayad. Pambayad. Pero hindi pumayag dahil ayaw na nilang ipatubos. Sino hong ay magpatubos? Yung towing company? Towing company po. Dahil po yung kasama ko daw po, tinakbo niya yung motor na hindi ko naman kasalanan po. Kanino motor ang tinakbo? Yung motor mo? Motor niya po. Motor niyang kasama ko. Dalawa kaming natuwing po, sir. Kasi itinakas niya motor niya. Opo. So ikaw, hindi mo itinakas at gusto mong tubusin, ayaw na ipatubos. Ayaw na po. Madali yan. Matutubos natin yan. Ikaw naman. Madali yan. Miss Lydia Freduluces. Hapon po. Opo. Magandang hapon po, Ma'am Lydia. Magandang hapon po. Sinungaling po yan, sir. Yes, ma'am. Sige po. Opo. Yung sasakyan nila, dalawa po silang dumating doon. Ang kiniklaim po nila, isa lang. Opo. Pina-assist po namin yung papel niya. Nagbigay ng papel ng lisensya siya lang. So, ang kiniklaim niya, yung motor niya lang. Yung pong isa, hindi po nagbigay ng license niya or any identification dun sa sasakyan. Siya po yung reklamo ng reklamo. Magkasama po sila. Ang pagkakaintindi po ng representative natin, isa lang yung kine-claim nila. Okay. Ngayon po, doon humihingi sila ng paliwanag, pinaliwanagan po kasi illegally parked nga. Ngayon, nung sabi nga nila, ilalabas daw nila
kakausapin daw nila yung nagpahila sa labas na enforcer, hindi ko kami pumayag na ilabas nila yung motor. Sabi namin, tawagin nyo na lang, total malapit lang naman, hindi naman yung kalayuan. Ngayon po, nag-uusap sila na malayo sa amin, may ina-assist na ibang tumutugon. Sinamantala nila, nag-uusap sila, nakita po sila sa CCTV, nag-uusap po sila. Tapos sabay po pa sila sa amin. Sino pong Tapos nagpuslit? Sino pong nagpuslit? Yung isa po na ipuslit Opo, niya yung motor niya? kasama niya, kasi magkasama po sila. Kaya nga po, may kanya-kanya silang motor. Isa lang po yung kiniklaim nila. Tapos nung lumabas na po yung isa, sabi niya, hindi naman yun yung motor ko, ito. Hindi nila sinabing dalawa yung kiniklaim nila, pero isa lang po, nagpa-assess siya lang po. So ibig sabihin, nilinlang niya ho kayo. Ganun po ang nangyari dyan. Pinalalabas nila na isa lang. So nung pumunta silang dalawa, ang sinasabi po nila, isa lang ang motor ng kanilang i-claim. Opo, nung nag-video-video pa nga po sila. Okay. Ang siste, nilito lang kayo para maipuslit nila yung isang motor. Opo. Okay. At yung isa Tapos na yung naiwan, isa po, sumampa na ron sa kanyang motor, nag-uusap po silang gano'n, sabay lingon sa amin, sinamantali nilang busy kami. Tapos po, pinarurot niya na lang yung motor niya. Sabi ko, ba't pinalabas mo yon? Bakit, sabi ko, di ba motor mo yon? Sabi niya, hindi, itong motor ko. Sabi niya, niyang nandiyan sa inyo, sir. Okay. Bakit ka ako, yung kiniklaim mo, iba? Iba pala yung kiniklaim. Nung ba't hinayaan mong lumabas yung kasama mo? Dalawa pa lang kiniklaim nyo. Sabi ko, papuntahin mo dito yun. Total, magkasama sila. Sir, magkasama po sila eh. Isa lang agency nila. Opo, sabihin na po natin, gano'n na nga po. Sabihin na po natin. Tapos po, wala naman pong problema, sir. Okay. So, pwede naman niya kung tubutin yung motor niya. Kaya lang sabi namin, palutangin niya po yung kasama niya. Ba't ayaw niya palutangin? Tapos ngayon, hindi na raw niya kilala yun. Ma'am, ako naman po magpaliwanag. Opo. Alright. Hindi niya na problema yon na magpalutang ng kanyang kasama na nanloko sa inyo. Yan po ay dapat, idediretso niyo po yan sa SM na kung saan sila ay nagjo-duty or dumaan po kayo sa kanyang supervisor o sa kanyang operations manager. Yun nga po yung gagawin namin, sir. Exactly, hindi po sa kanya. Now, sandali lang po. Now, doon po sa sinasabi ninyo na kayo po inalusutan ng kasamahan niya, it's not his problem anymore. Dahil meron po kayo mga SG, dapat ma'am, yung SG ninyo naging mailap, naging maagap o yung mga bantay na para hindi kayo nalusutan. Problema niya po yung nalusutan kayo. Now, meron na kayong idea na kung anong gagawin nyo next time para hindi na kayo malusutan ng mga itong klaseng tao na gusto manloko sa inyo, gusto makapuslit ng mga natunak na sasakyan. Opo. At least dito, ma'am, nasubukan, na testing yung inyo pong seguridad na hindi pala secure ang mga motor ninyo na madali pala kayo malusutan. May kasama pa po kasi silang isa, sir, nung It doesn't matter, time na yun. kahit na 10 pa pong kasama niya, the fact is na nato po yung kanyang motor at meron po siyang dalang lisensya na magpapatunay na sa kanya yung motor at meron siyang dalang ORC na sa kanya yung motor na yun at willing siya magbayad, then i-release nyo po yan, ma'am. Doon po sa isa na kayo po inalusutan. Wala naman pong problema doon, sir. Okay, good. Siya lang naman po ang medyo nag-angas doon sa aming opisina. So, ang gagawin niyo po, ma'am, isumbong niyo siya sa SM, isumbong niyo po siya sa kanyang Yun po yung supervisor. gagawin namin po. Exactly. Sige po, hindi kami makikialam kapag isinumbong niyo po siya sa mga kinaukulan. Pero, i-release niyo po yung kanyang motor kapag siya po nagbayad ng tamang fee. Okay, ma'am? Yes po. Okay. Salamat po. Sige po, darating po siya dyan para matubos yung okay na? Okay Sir, po, salamat po. Okay. Ano po sir yung time na yun na Hindi, sir, sagutin mo na. Huwag natin pahabaan pa. Pumapayag na po sila. Ano pang problema? wala na akong pangtubos po sir kasi naggamit ko na pamasaya araw-araw kasi ayaw nilang Ay, i-release hindi sa naman motor po ko problema. nung time na yun sa tubusin ko po sir eh. Ay, hindi ko na po problema yun, sir. Ayan. Kasi sir, Nung sabi una mo pa lang, kanina, sir, ganyan babayad lang ka. sinasabi niya. Nung time na yun sir, Wala, sorry sir, wala akong matutulong. Ito naman sir, nakita mo naman kung gaano kapatas ha. yes po. Ikaw ay security guard ng SM na binabantayan mo. Ikaw dapat ang nagpapa-implement ng patakaran na no parking on no parking zone. Ikaw mismo nagpark doon sa isang lugar na ikaw dapat ang nagsisiguro na masusunod yung patakaran na yon. Tama lang na maito ka.
Yes, bro. Namin Nobody's above the law, ika nga, di ba? Hindi porket security guard ka, pwede ka na mag-park sa mga bawal na mag-park. Now, inaamin mo na yan at gusto mo nang tubusin. Edi tubusin mo, payag naman ito may-ari. Now, sa palusot mo, wala ka ng pera, labas na kami doon, sir. Now, kung sa akala mo, bibigyan kita ng pera para matubos mo yon, hindi ako papayag, sir. You're not gonna get anything from me. Sorry, sir, baka yan ang ini-expect mo. Now, you're reading me wrong. Siguro nakikinig sa programa palagi, namimigay ako ng pera dito, tumutulong ako sa mga kinakapo sa pera. This time, no way. Hindi ako magbibigay ng pera para tutubusin mo yung pera, yung motor na natow sa iyo. Simply because wala ka ng pantubos dahil naubos sa pamasahe. Sorry, sir. Pwede kang pumunta sa agency mo, mag-advance ka para mabigyan ka ng pantow. Okay, sir? Okay po, sir. Yan na lang pong... i-charge pa ko ng sir. 250 per din nila, sir, na dapat yung araw na yon kung binigay nila yung motor ko, wala na pong... Then, sir, umakyat ka na lang sa inyong supervisor o sa inyong operations manager o sa SM, and then total itong towing company na ito naman i-deputize naman at allowed naman ng SM. So, yun na lang po. Okay. Sige po. Sorry, sir, wala akong may tutulong muna sa iyo for the meantime sa ngayon. Okay, sir? Sige po, okay lang po. Sige po. So, Ma'am Lydia, kapag meron na po siyang sapat na pera, pakirelease lang po yung motor niya. Ano po? Opo. Salamat po, sir. Magandang hapon po, Ma'am Lydia. God bless po. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Salamat na lang kay Miss Elena Chua, Admin Traffic Management Office ng Pasay. Sorry, sir, wala akong muna may tutulong sa inyo for now. Okay, sir? Pasensya na, sir. Gandang hapon, sir. Salamat sa advice. Thank you, sir. Alright, at kami po ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Bibo Cheese Dog. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, mi goreng ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At ang Bitter Go ay may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter Go na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. At sa mga kaibigan naman po natin, mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong. Kayo po ay tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry All Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:38 ng hapon at katikati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko, Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapding hadhad, mabawang alipunga, kumakalat na anan at muni na sisirang kuko, Delsinale fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Skin Cure Fungisol. Para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha, meron naman po tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM.
Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Ang oras 2:39 ng hapon. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:40 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa pinanindigang walang nilabag ang mga pulis sa paghahain ng search warrant sa bahay ni Osamis Mayor Reynaldo Paruhinog. Umaaksyon si Mon Gualvez. Ipinagtanggol ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa na walang nilabag ang mga pulis sa paghahain ng search warrant sa bahay ni Osamis Mayor Reynaldo Paruhinog kahapon. Yan ay sa kabila ng pagsasakatuparan nito at pagpunta ng PNP sa lugar ng alas 2:30 ng madaling araw. Giit ni Bato, wala naman daw sinasabi sa search warrant na kailangan i-serve ito during office hours. Ibig sabihin, kahit anong oras at kahit anong araw ay pwede itong gawin. Malinaw din daw na unang nagpaputok at nanlaban ang kampo ni Paruhinog na mayroon daw private armed group kaya napilitan lamang ang hanay ng pulis na makipaglaban. Tinawanan naman ni Bato ang mga nagtatanong kung saan sunod ma-assign si Police Chief Inspector Jovi Espinido na pareho nakaupong Chief of Police nang mapatay si Mayor Paruhinog at ang mamaya pa rin na si Albuera Mayor Rolando Espinosa. At sa kabila ng nangyari, hindi daw kailangan i-relieve si Espinido na listed na rin ngayon ang naunang suspensyon. Isa, si Mayor Paruhinog sa mga nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa kalakaran ng illegal na droga. Bagay na sinigundaan pa ni De La Rosa. Marami ro kasi sa krimen ay pawang may kaugnayan sa Osamis. Umaaksyon, Mon Gualvez, Radyo 5, 92.3, News FM. Philippine Standard Time, 2:42 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, man kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Ang oras 2:42 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Sure Seal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines,
hindi lang pampamilya, pang sports pa. Philippine Standard Time, 2:43 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. May 3 butas sa aming bubong. Malaki, maliit, mga butas. Sa butas ang bantapal na gamit ay Sure Seal. Sure Seal ang bantapal na iwas crack. Iwas crack. Iwas crack. Sure Seal ang bantapal na iwas crack. Benji Paras po, umiwas na sa dati mong silat na mabilis mag-crack. Mag-Sure Seal na. Sure Seal, iwas crack, iwas tulog. Mula sa Jardine Distribution. Sure Seal ang bantapal na iwas crack. Para sa pantapal sa bubong, gutter o pipes, Sure Seal, ang pantapal na iwas crack. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Be in the ascendant.
influence behavior, shape our culture, drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress, September 69, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang na Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At meron tayong bisita dito, si Mr. Arturo Custodio. Para humingi ng tulong, kaugnay daw po dun sa maingay at maalikabok na pagawaan daw po ng hollow block sa kanilang barangay, sa barangay Alua, San Isidro, Nueva Ecija. Ayun, lumuwas pa mula Nueva Ecija itong si Manong Arturo. Ayun. At nakaredy na yung kanilang administrator, yung Little Mayor, tawagin. Mang Arturo, sir, magandang hapon. Magandang hapon din po. Napasugod po kayo rito, sir. Sige, kwento niyo po ito, sir, itong inyong problema. Sir, yung malaki na po operation yung ginagawa sa amin ng kapitbahay namin pagawa ng hollow blocks Okay. Nilapit ko na sa barangay. Ala naman nung magawa yung barangay. Sabi, may permit. Totoo naman to talaga may permit. Meron daw po. Ano to sa loob ng residential area? Opo. Okay, ayan na Ayang nireklamo niyo po yung ingay. Saka po yung mga alikabok. Pagka tagaraw, masyado po alikabok. Ala naman, hindi naman masinop yung kanyang pagawaan. Okay, yan po isa tabi ng bahay niyo. Opo. Alright. Ayun, tuloy-tuloy yung trabaho. Bukod sa ingay, yung alikabok ho ang inyong inireklamo dyan. Nilapit nyo na po sa inyong punong barangay at sinabing wala magagawa dahil permit. Opo. May permit daw. Okay. Hindi lang ho ba kayo ang namumblema dito? Meron pa ho siguro iba. Mga kapitbahay ko po, medyo ayaw pong lumakad. Nahihiya siguro po sa kapitbahay. Sa tagal po niyang daksing gumagawa dyan, naman sa amin, nakikipag-usap. Kaya lang, sabi ko, iayos naman. Kaya lang ako napeperisyo, siya naman daw pagbigyan namin. Sa tagal na kako niyan, meron na ho atang 6 na taon. 6 years na po yan. Bakit ngayon lang ho kayo nagreklamo kung 6 years ago pa? Nagrereklamo na ho kami ron sa barangay. Hindi Paano ang alikabok ang sinasabi nyo? Lahar po, buhangin po yun, na abo po ng lahar po. Ang ginagawa niyang buhangin. Okay. Wala ho silang inilalatag na mga tawag nitong safety measures para yung mga alikabok, halimbawa screen o kung ano pa man tela na makontain lang yung alikabok nins doon sa compound nila or meron silang hihigop ng mga alikabok para hindi na malabas mapunta sa mga kapitbahay? Wala naman po. Binakuran po niya, kaya lang po yero. Ganun din po. Mababa naman. Lumalabas pa rin yung Opo. Yung alikabok. O wala. Kasi merong machine para dyan, di ba, Idol? Yung mga, para hindi talaga... exhaust. Oo, kung ano pa mang tawag doon na machine na yun. Na higupin yung mga alikabok at may pupuntahan niya na isang lugar na hindi kakalat. Na yung alikabok, babalik din at maging buhangin din niya ulit. Yung parang sa mga pala yan Di ba? Sige. Na yung mga alikabok o yung mga dumi makukontain lang sa isang lugar, container. Di ba? Hindi nakakalat sa mga kabahayan. Sige, si Miss Florida Cano, License Inspector BPLO San Isidro, Nueva Ecija. Ma'am Florida, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Madam. Magandang hapon po, sir. Ma'am, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Ito pong si Mr. Custodio, constituent po ninyo ito, all the way from
Sir, kunin ko lang po yung pangalan. Opo. Arturo Custodio po. Arturo Custodio. Opo. Ang kanyang inireklamo ay itong paggawaan po ng hollow blocks sa kanilang barangay. Ang nagrereklamo po si Arturo Custodio po. Custodio. Opo. Yung pong paggawaan daw po ng hollow blocks sa kanilang barangay sa Alua, San Isidro. Opo. Alright. Matagal na raw po inireklamo yan dahil nga po sa perwisyo, sa ingay at alikabok. Opo. Wala ho silang exhaust at wala ho silang mga safety measures na para naman maprotektahan naman po yung mga kabayan na nasa paligid sa alikabok at sa ingay. Wala raw po. Nagreklamo na sila sa barangay several times at sinasabi ng barangay, wala tayong magagawa kasi may permit naman yan. Paano naman po sila? So, ma'am, meron na ba kayong ginawang pag-inspeksyon para matingnan kung valid ho ba itong reklamo ni Mr. Custodio at ng kanyang mga kasamahan? Opo. Sir, kasi yung sa position ko, sir, ngayon, hindi pa po ako yung nakaupo nung that time na nabigyan po ng license yan. Okay. Itong last February lang po ako naupo. Good. Opo. Okay. So kung February lang po kayo nakaupo, baka pwede nyo pong ma-inspeksyon. Baka yung dati po, yung previous po na administration o yung dati pong inspector, na-overlook po. Ito pong problema nila. Baka kayo this time, makikita nyo na po yung glaring violation at i-cancelan nyo na po yung permit para naman po mapagbigyan ito mga kababayan natin na namumblema. Sige po, sir. Ibibigyan po namin, sir, ng pansin yung reklamo po ng ating constituent po dito sa Alua. Kailan po ninyo gagawin yung pag-inspeksyon, Ma'am Florida? Ko po muna sa ka-administrator, then tsaka po sir, namin, i-schedule. Okay. This week po. This week, gagawa po kayo ng scheduling. Yes, sir. Alright, sandila po. Sir Arturo, ano masasabi mo? Sana po maisara po sa lalong madaling panahon dahil po nakaperhisyo po yung mga bata. Ganito pong gagawin natin, Ma'am Florida, kasi po yung administrator nyo, hindi ho kami masagot-sagot, baka ho busy. Opo. Alam po kasi, sir, nasa kabanatuan po, may inaasikaso po. Sige, kaya pala. So, Ma'am, pwede ba namin babalikan kayo by today is Monday, by Wednesday kasi uwi bukas si Sir Arturo, mamaya uwi ka o bukas. So, check upin nyo po by Wednesday kung meron na po nagawang inspeksyon. Okay. So, Ma'am Florida, babalikan namin kayo sa Wednesday para ma-check kung meron na kayong ginagawang inspeksyon at kung ano po naging resulta ng inyong pag-inspect. Sige po, sir. Sige po. Salamat po, Ma'am Florida. Okay po, sir. Thank you po. Okay po. Alright. Odette and Carol, sino ba available dyan? Pakilagay nga sa calendar natin, excuse me, Odette, ikaw na lang. Sa calendar natin, nababalikan natin si Ma'am Florida Cano. Diba? Inspector ng BPLO San Isidro, Nueva Ecija. Okay? At kayo din, sir, hingi namin sa inyo kung pwede, kunin niyo po ang telephone number ni Odette. Magtawagan kayo ni Odette para magbigay din kayo ng feedback. Mamaya punta kayo ni Odette para mabigyan niyo kami ng feedback tungkol sa kalagayan, yung katayuan din po ng reklamo. Kung meron na ho talaga bang nagawa na pag-inspect ito pong BPLO at kung wala pa. Okay? So by Wednesday, magtawagan tayo at mag-monitor din ho kayo sa amin para matalakay ulit namin itong problema niyo. Okay, sir? Okay lang po. Salamat po sa pagpunta, Sir Arturo. Salamat din po. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Yes, sir. Wanted. Alright, at batiin muna natin yung mga OFW nating kababayan idol, yung mga nag-PPM sa atin. Yes. Si Miss Lolit Perida, taga Abu Dhabi. Ma'am Lolit, magandang hapon. Si Rosie Hermoso, taga Hong Kong. Mga taga Hong Kong, magandang hapon. Anong pangalan ng Hong Kong? Rosie Hermoso. Ma'am Rosie Hermoso, good afternoon po, ma'am. Oo. At lahat ng mga OFWs around the world. Ito lang kasi yung nailista ko kanina ng mabilisan. Sa amang sulok kayo ng daigdig, kung ano man yung time zone nyo dyan, umaga, magandang umaga, hapon, magandang hapon, tanghali, gabi, magandang tanghali, magandang gabi. At salamat po sa patuloy na pagsuporta at kami rin po ay palagi nakasuporta po sa inyo. Mabuhay ang mga OFW natin. At kaya mahal na mahal kayo ni Idol. At namin lahat dito sa Wanted. Mahal din po kayo ng ating gobyerno. Tama. Kasi kung matatandaan nyo itong nakaraang SONA, nabanggit po kayo ni Pangulong Duterte. Very special ngayon ng mga OFWs. Special mention po kayo sa kay Pangulong Duterte. Administration. Exactly. Samantalang sa previous administration,
Wala. Itchapuera sila. Itchapuera Hindi kayo. sila Wala. nababanggit sa SONA. Galit ata sa inyo yung dating presidente. Nakakalimutan lang. Nakakalimutan? Nung Sige. nung writer. Pwede ba naman yun? Oo. Kung talagang mahal mo ang isang tao, nabanggit nga niya yung kanyang hairdresser, yung kanyang driver, yung lahat na ng mga kasamahan niya sa household. Pati niya. cook, no? Na di nabanggit. ba? Oo. Member ng kanyang household, nabanggit na lahat. Ito malaking industry. Pati yung si Muning ata, yung pusa niya na paborito, nabanggit. Yung OFW, hindi nabanggit. Pag mahal mo yung isang tao, mahal mo isang grupo, hindi mo makakalimutan yan, names. Hindi mo makakalimutan. Dapat lagi yan nasa una ng listahan. Exactly. The fact na palagi nakakalimutan na kailang zona na siya, 6 na zona, at hindi nabanggit ni minsan yung OFW natin, ibig sabihin, wala siyang kaamor-amor, walang pagmamahal. Ganun lang yun. Etong presidente natin, binanggit. Ibang-iba. Special mention yung ating mga OFW, mahal niya. Okay. Okay, at si Lina Hermoso Nava din nakikinig sa atin. Magandang hapon. Hapon. At batiin daw natin, Idol, 45 years anniversary na ng Pi Beta Confraternity. Kasi it was founded 1972. So, happy Martial law. Oo nga, 1972. Happy 45th anniversary sa mga taga Pi Beta Confraternity. Pi Beta ano pangalan? Confraternity. Ayan. Pi Beta Confraternity. 45 years na daw po 45 years, mabuhay kayo. Mabuhay kayo. At pahabol ko ring batiin, ito kasi si Ate Jessica Marilinda Ibarreta. Siya ay na-elect bilang National Auditor buong Pilipinas as Sheriff's Confederation of the Philippines. Nationwide na yan. Nationwide. Sheriff kasi ito, kababayan ko to at anak si Ate Jessica Marilinda Ibarreta. Congrats. Ate Jessica Marilinda Ibarreta. Congratulations po. Congrats po. Okay, at meron na tayo ulit na... May bisita tayo. Oo, si Ma'am Leia Hapa. Andito para ireklamo niya yung naging boyfriend niya. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo, mga kapatid. Oo, parang wala nang katapusan, Idol. Kaya ito yung lagi nating paalala. Sige. Yung naging boyfriend niya sa Facebook, ipinapakalat yung kanyang ito na naman. hubad na larawan po sa Facebook. Kaya, okay. Itong malungkot. Ma'am Leia, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ayun, at least nakuha pa ni Ma'am tumawa. Pero halatang sobrang lungkot siya pagpasok sa pinto kanina, nakasimangot na siya. Sige, Ma'am Leia, ang inireklamo niyo po yung inyong boyfriend, si Steve. Opo, sir. Okay na nasa Saudi. Opo, sir. Ano pong pinagagawa ni Steve? Ano po, yung mga larawan ko po na hindi maganda, sir. Pinagkakalat yung girlfriend niya ngayon. Nung kayo pa, meron siyang kuha sa inyo na mga picture na... Normal naman siguro, sir, na yung girlfriend o mag-boyfriend, mag-send ganun. Pero para sa akin po, hindi po normal na yun. Sorry, mama. Okay, palagi na po namin sinasabi kasi hindi ho normal. Dapat hindi ho kayo nagsisend o pumapayag na kinungkunan kayo ng mga boyfriend niyo na nakahubad o nasa masiselang sitwasyon. Dahil yan po'y magagamit later on. Ito na nga, pamba-blackmail at kung ano pa. Mr. Steve Oliver Canoy, magandang hapon po, Sir Steve. Sir Steve. Sir, magandang hapon po. Si Rafi. Hello, sir. Si Rafi, tuloy po, sir. Hello, sir. Opo. Si Steve po ito. Opo. Sir, andito po si Ma'am Leia. Mag-usap muna kay Ma'am Leia. Sige. Opo. Sige, Ma'am Leia, usap kayo. Hello. Hello. Bakit kasi ginawa ng girlfriend mo yun? Hindi yan. Hindi siya gumawa. Yung boyfriend mong gumawa niya. Ay, hindi. Kayo lang naman ang kayo lang naman ang meron nakaaway siyang ko. Hindi ko naman nakaaway yung ex ko noon. Hindi nga, pero siya nagpasa. Ay, tumigil ka. Nagawa mo na yun noon. Bininta mo. Sige, Sinabi ko na sa'yo noon na patigilin mo yung girlfriend mo. Hindi, mag-iimbestiga naman niya. Malalaman naman totoo niya. Oo, malalaman nga eh. Ako magtatanong. Ako na magtatanong. Okay. Ma'am Leia, yung picture na yon, kuha yon nung panahon na kayo pa ni Steve. Oo. Sino ang merong kopya ng mga picture na yon? At sinong kumuha? Siya lang po. Siya lang. Opo. So, wala nang iba pang taong nagkaroon ng kopya noon, maliban lang kay Steve. Opo. Okay. Hindi ba nagkaroon ng kopya? Sandali lang, Sir Steve. Hindi ba nagkaroon ng kopya nung kuha na yon, yung iyong iba pang boyfriend? Ay, wala po. Wala talaga. O, Sir Steve, ikaw lang daw ang merong ganong kopya ng nasabing larawan at wala raw pong kopya ang kanyang dating boyfriend na binibintangan nyo na siya nagpakalat. So, paano siya magpakalat noon kung wala siyang kopya noon? Sir? Salamat naman po yun totoo.
Hindi nga sir, pakisagot nga sir. Kasi sabi ni Ma'am Leia, yung kumuha daw noon ng picture na yon ay ikaw. So paano po magkaroon ng access yung kanyang ibang boyfriend o yung binagbibintangan yung naging boyfriend niya, samantalang kayo naman po may kuha noon. Maliban na lang kung ipinasa nyo yan sa kanyang isa pang boyfriend. Ano paano po yung boyfriend na yung binibintangan niya? Si Randy po. Paano magkaroon ng access si Randy samantalang ikaw naman may kuha ng picture na yun, hindi naman si Randy? Hindi po, sir. Hindi. Sigurado mamatay man ako. Hindi, galing yan sa boyfriend niya. Hindi nga, sir. Ikaw nga lang daw po ang may kuha noon. Ikaw po ang kumuha ng picture na yun. Siguraduhin niya lang na ako. Siguraduhin niya lang ako. Sinabi na nga girlfriend mo na alam niya ang password mo. Siguraduhin niya lang. Alam na. Kasi may screenshot yung siyang nagsabi no sa akin. Paano, sir? Paano nagkaroon ng screenshot yung girlfriend ninyo ng picture ni Miss Leia? Yung hubad na picture niya? Ng boyfriend niya. Pinasa ng boyfriend niya. Bakit, sandali lang sir, bakit po yung boyfriend niya magpapasa sa girlfriend ninyo? Magkaano-ano ba yung girlfriend ninyo at boyfriend niya? Magkarelasyon ba din sila? Hindi po, nagpanggap na si Leia. Nagpanggap na si Leia siya. No sir, it doesn't make any sense eh. Ano pong interest ng boyfriend ni Leia sa girlfriend ninyo unless kung magkarelasyon yung girlfriend ninyo at boyfriend ni Leia, pwede sila magpasa ng picture? Nagpanggap po niya. Nagpanggap po yung girlfriend ko na si Leia. Nagpanggap yung girlfriend nyo na si Leia? Kanino? Oo, ganun. Doon sa boyfriend niya. But why would she do that? Ba't niya gagawin yon? Nag-aanoan sila eh. Parang nagsasagutan sila. No, sir. It doesn't make sense. It doesn't connect. It doesn't hold water. Ang pwede pang masasabi natin, baka itong si girlfriend, napasahan ninyo at out of jealousy, akala siguro ni girlfriend. Sandali lang, sir. May relasyon pa rin kayo ni Leia, kaya ito ngayon, pinapakalat to ng girlfriend mo. So, maaring hindi nga ikaw may pakana nito, sir. Maaring ito yung girlfriend may pakana na nag-originate ng picture sa inyo. Now, sir, ikaw at ang girlfriend mo ang makakasuhan dito, sir. Sige po, wala na pong problema sa akin. Ako, malinis ako. Hindi lang po, sir. Bukod pa yan, sir, maapektuhan yung trabaho mo niyan sa Saudi dahil kapag kami po ang humawak dito sa kasong ito, we will do everything, pati yung trabaho mo sa Saudi, maapektuhan, sir. Sir, trabaho lamang, sir. No, we will do everything na pati yung agency mo, patatawagan namin, POA at lahat ng ahensya ng gobyerno para maparusahan ka, sir, at ang girlfriend mo. Believe me. Wala nang problema. Sa akin, basta malinis ako, wala akong pinasa. Ayun lang. Hindi, sir. Malalaman naman kasi ito, sir, eh. Dahil sagutin mo lang, sir. Malalaman. Malalaman. Malalaman kasi, talaga. Sir, you better stop. You tell your girlfriend you stop. You and your girlfriend should stop. Dahil wala po yan. Hindi, sir. Wag ganun. Para ka namang bata. Kinakausap ka na maayos dito. Wag naman. Parang relax na relax ka lang, eh. Seryoso itong, reklamo ni Ma'am Leia, eh. Itigil mo na yan, sir. Pakisabi sa girlfriend mo na tumigil na. Total, wala naman na kayo ni ni Leia, di ba? Pagsabihin mo yung girlfriend mo dahil kapag itanggal na yan, itigil na yan dahil kapag hindi niya po tinigil at nagreklamo to sa akin si Leia, OFW ka, sir, di ba? Mahal po namin yung mga OFW, pero kung kayo po ay inireklamo dahil sa kalokohan, tabla-tabla tayo, magkaaway po tayo, believe me. So you better stop. You better tell your girlfriend to stop. Dahil kapag hindi, sir, makakaaway mo ako kahit na OFW ka pa, wala akong pakialam. Okay, sir? Opo. Will you please stop na? Opo. Okay. So, Ma'am Leia, stop na raw. Pero, kahiyan ko yung ginawa nila, sir. Stop na. Pero alam mo, sige, alam mo, Leia, wala talaga eh. Anong pala? Kitang-kita na nga lang eh. Hindi sa akin yan. Kahit mamatay mo na ako. Kitang-kita ang mga panagsendan yun, sinend nila sa akin eh. Kahit mamatay ako, hindi galing sa akin. Sir, napakadaling magsalita mamatay. So, kahit na sino, pati yung mga batang uhugin, mga batang kalye, sinasabi yung salita mamatay na ako. Wag na, sir, wag na ganun. Para ka nanluloko. Parang ginagawa mo tayong lahat bata rito. Basta sinabi mo na stop now, you better really stop. Dahil kung hindi, talagang may kalalagyan po kayo. Pati yung girlfriend niyo po dito, sir, madadamay. At meron naman po pamamaraan yung NBI na matutuntun, sir. Kahit na malakas ang loob mo siguro dahil akala mo, hindi naman account mo ang ginamit o ibang account, meron pa rin po, meron paraan ng NBI na matutuntun po kayo. Opo. At kapag kayo po'y natuntun, baka mapapauwi ka rito, sir. All of a sudden, magugulat ka na lang, mapapauwi ka na ng Pilipinas. Di ba, sir? Maapekto yung trabaho mo, kaganda-ganda na lang buhay mo dyan sa Saudi. Di ba? At dahil lamang po sa kabalastugan ninyo ng girlfriend mo, mapapauwi ka, masisira yung future mo.
So, stop na, sir. Okay, sir. Yes, sir. Di ba? Okay? Opo. Sige, salamat po, Sir Steve. Okay, may gusto kong sabihin sa kanya na? Last? Stop na, Mr. Canoy. Salamat po, Mr. Canoy. So, Ma'am Lea, yung mga ebidensya meron ka, pwede kitang samahan pa rin sa NBI para upisa na ng yung NBI magumawa ng tracer. Matitrace nila yan kung saan nag-originate yan at kung sino may kagagawan. At pwede na kayo magsampa ng kaso sa mga nasa likod niyan. Okay? Opo, sir. At eto, advice ko sa lahat. Sus, Mariosep. Paulit-ulit na po namin sinasabi to. Okay kayo ng magkasintahan kayo. Okay kayo ng inyong mister. Okay kayo ng inyong boyfriend. Okay kayo ng inyong live-in partner. It doesn't mean na kapag kayo ay nagkahiwalay, yung pong mga larawan o yung mga masiselan na mga ginagawa nyo, di ba? Na mga bagay-bagay, eh hindi gagamitin yan kapag kayo nagka-split. Ang dami ng ganung nangyari, di ba? Pamba-blackmail, pananakot, at wala lang, trip lang para masira ka. Kasi hindi araw-araw ay okay kayo. Exactly. Pag nag-away, dun na. Itigil na kasi. Okay? Sige. At thank you na lang kay Salamat na lang. Sige po, sa NBA na lang po tayo. Okay. Thank you po. Thank you, madam. Okay, isingit na natin ito, Idol. Sige. Si Arlene Maglalang at Elmer Bisaya ay nandito ngayon sa studio para ireklamo ang isang comedy bar na tabing bahay lang daw po nila. Sobrang maingay po ito. May mga nagsusuka, may umiihi sa tapat daw mismo ng kanilang bahay, Idol. At 1 taon na silang naghihirap sa problemang ito. Comedy bar. Siguro yung mga lasing. Sige. Ma'am Arlene, Sir Elmer, magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Idol. So sa tabi niyo po ay isang comedy bar. Apo. Yes po. At gabi-gabi, bukod sa ingay, yun, may nagsusuka, may umiihi. Apo. Opo. Nako. Okay. At anong pangalan po ng comedy bar? Artline Comedy Bar po. Okay, sige. Kausapin natin to si Mr. Christopher Fajardo, yung manager. Magandang hapon po, Mr. Fajardo. Sir Christopher Fajardo, magandang hapon po. Yes po, sir. Magandang hapon po, sir. Rafi Tulfo po sa Radyo 5 sa Bantes Radyo. Andito po, sir, ang dalawang kapitbahay po ng inyong comedy bar. Lumuwas po sila para magsumbong. Yung inyong comedy bar daw po, sir, sobrang perwisyo sa kanila. Palaging maingay at meron pong meron pong nagsusuka at kung ano pang pinanggagawa ng mga customer ninyo. Hindi nyo ba kayang pigilin yung mga customer nyo, sir? Ginagawa na po namin ang paraan yun. Hindi po kasi po talagang grabe po eh. Almost 1 year na po sila ganyan. Pumunta na po kami sa barangay, ganyan pa rin po. Hindi po nila nasusolusyonan. Tsaka sobrang ingay po. Ang sabi po namin maglagay sila ng soundproof. Pero wala. Meron po sila nilagay. Ewan ko po kung parang lata lang yon or plastic. Pero naririnig pa rin po talaga namin. May evidence po ako, Tabi sir. lang mo kayo ng comedy bar mismo? Yes po. Tapos po yung mga kapitbahay po namin, mga katapat po, sila din po nagrereklamo po. Hindi lang po sila nakasama po sa akin. And hanggang dun pa po sa likod ng palayan po, naririnig pa po. Kasi marami pong mga kapitbahay doon, puro bahay po. Sila lang po yung parang commercial doon na nagwawala-wala po every night. Bakit po nabigyan ito ng permit? Yun po, ang sabi po ng kapitan, hindi po niya alam daw kung bakit siya nabigyan daw ng... May pirma po yung permit niya. Pero nung nag-usap-usap kami, hindi daw po niya alam bakit nabigyan daw po ng permit yon. Sabi ko, anong klaseng kapitan yun? Bakit? Nagbarangay po kami yan, Idol, nung sa umpisa pa lang. Okay. Ang sabi ng kapitan, hindi daw nasyon bakit daw nasyon ng permit yan, wala sang alam. Sabi ko, may pirma ka naman. Baka pineke yung pirma niya, in fairness to him. Yun lang nga po. Yun lang po siguro. Sir Christopher. Yes po. Baka pwede, sir, humanap na lang siguro kayo ng iba pang lugar. At saka, Idol, hindi yun please talagang nalagyan ng comedy bar. Ano lang yung kasi parang po yung, nasa highway nga po, sir. Pero marami po sila talagang mga bahay doon. Kumbaga residential pa rin po talaga yon. Sir. Yes po, sir. Kung halimbawa, sir, naglagay kayo ng soundproofing, at yung mga customer ninyo, sir, hindi nyo pinapayagan na lumabas at mag-ihi kung saan-saan lang. Naku, at magsusuka.
Hindi kayo makontrol. Kasi nga po, araw-araw naman po kami, sinisigawan na po namin sila, nirereklamo po lagi yung bouncer doon. Sabi ko, sir, pwede naman, makiano naman yung mga ano, pero wala pa rin po talaga, sir. Odette, wala ba tayo matatawag sa mayor's office? Ha? Mayor's office? Miss Precian Cortez. Sa Vice Mayor. Magandang hapon po, Miss Cortez. Hello po, good afternoon po. Pwede ba makausap si Vice Mayor? Nasa meeting po sila ni Mayor ngayon eh. Okay. Wala ba makausap sa taga BPLO? Hello po? Yes, ma'am. Ano po? Wala ba makausap si Vice Mayor nasa meeting? Ako po, secretary po ako ni Vice Mayor Gus. Okay, ewan ko kung may magagawa ho kayo dito, ma'am. Inireklamo po itong isang comedy bar na sobrang perwisyo na ho sa mga residente. Palagi raw hong maingay at meron hong mga umiihi at sumusuka. Mga burara po yung mga customer, hindi ho mapigilan paglasing na. Katagal-tagal na panahon na po inireklamo to. In fact, maging si chairman, nagulat daw ho siya. Bakit daw siya nandun yung kanyang pangalan na ipirma at hindi naman daw siya pumirma. Ano pong barangay yan, sir? Sa Colgante po. Colgante po, ma'am. Sir, kasi po... ito na po ha. Sandali, mama. Si Miss Gina Luge, Chief ng BPLO Apalit, Pampanga. Miss Gina, magandang hapon. Maingay po kasi yung linya eh. Ma'am Gina. Ay, hello po. Ma'am Gina, magandang hapon po, Ma'am Gina. Opo. Si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, Miss Gina. Opo. Ma'am, ito pong Artline Comedy Bar. Sir, pasensya na po. Maingay po kasi merong pasweldo po. Yung Artline Comedy Bar po. Opo. Ma'am, bakit po nabigyan nyo ito ng permit? Itong Artline Comedy Bar, bakit po nakalusot sa inyo ito at nabigyan nyo po ng permit to operate? Sir, excuse me po. Ano po ba yung violation na nakita po doon? Okay, ang violation po na nakita doon, number 1, nasa residential zone. Number 2, sobrang ingay po. Number 3, yung mga customers, ma'am, gabi-gabi, pag nalalasing, sumusuka, umiihi, nagwawala, nagkakalat. Sa tapat ng gate ka mo. Sa gate po ng mga bahay-bahay doon. Wala na hong respeto sa mga residente roon. Parang napakalaki po ng CR nila. Baka pwede, ma'am, i-cancel na natin yung permit nila at para malipat na lang po sa ibang lugar. In fact, maging si chairman, ma'am, nagugulat siya, bakit daw nga nabigyan ng permit? Sabi niya, hindi naman ako pumirma sa permit na yan. Bakit nandiyan yung pirma ko? Parang pineke ata. Yun pong sabi ni Kapitan. Pwede pong ilipat natin yung linya. I-redial lang po ulit. Okay, Odette. Medyo maingay po. Odette, pakiredial mo nga yung linya ni ma'am. Sige, baba ko po. Tapos i-redial na lang po. Sige po, ma'am. Okay. Sige po. Sir Christopher. Yes po, sir. Lumipat na lang po kayo ng ibang lugar. Kasi sir, hindi ako titigil, pati ako. Hindi ako titigil hanggat hindi po kayo napapasara. Sila lang nagreklamo. Kaya lang daw, ma'am, nagreklamo? Ay, hindi po. Meron po sina Ate Nora, sina Ate Yoli po. Lumilipat din po sila gabi-gabi. Na-interview ko na po sila, pati po yung mga nagtatrabaho po dun sa hardware, hindi po sila makatulog. Hindi naman po kasi sila lumalapit dito, ma'am eh. Lumalapit po sila kasi nakausap ko po yung asawa ni Nika. Sir, wag kang magsinungaling, sir. Marami akong evidence. Wag naman kayong ganyan. Please naman, respect naman, oh. Respeto naman bilang tao, sir. Napeperwisyo kami. May anak ako, 2. Kakapanganak ko lang, sir, last year. Yes po. Sir, lumipat na lang kayo. Lumipat na lang kayo, sir, para matapos ng gulo. Diba? At least para hindi pa kayo mapahiya, mas maganda kayo ng pungkusang umalis kaysa naman kayo po ay puwersahang papalisin dyan at puwersahang isasara kayo. Na kami lang daw, eh. Diba, sir? Sabihin ko po sa owner regarding po dyan, sir. Sino ho bang owner? Si Mylene Meneses po. At saka isa pa, sir, sabi ni chairman, pinekero yung kanyang pirma. Makakasuhan pa kayo pati ni chairman kung sakasakali. I think hindi po. Totoo po yung mga permit po nila. Sandali lang. Ito, makinig ka ulit. Miss Gina? Apo. Okay na po? Sige po. Okay na po. Clear na po. So, ma'am, baka pwede ho natin pakansela yung kanilang permit para hindi na mabulabog yung maraming residente. Opo. Kasi ma'am, I empathize with them. Ako rin po kasi minsan nalagay ako sa isang bar na ang
na ang bahay ko po tabing-tabi ng isang bar, sobrang ingay, gabi-gabi ang ginagawa ko, hindi ako makatulog, pinapapulis ko. Buti naman yung pulis maagap, palaging pinupuntan hanggang sa bandang huli, napagod na ata yung may-ari ng bar at nabankrupt pala. Diba? Paulit-ulit ko nireklamo hanggang sa nabankrupt. Dinasal ko kasi mabankrupt nabankrupt nga. Opo, sir. Alam ko yung kalagayan nila dahil napakahirap po ito. Opo. Ma'am, baka pwede natin Kung pa-cancelayin sila po yung nandun sa kalagayan namin, baka po, di ba? Mas worse. At least kami po dumulog na sa inyo, sir. Sige po, ma'am. Ma'am Gina? I-formal natin po yung mga parang petition na po ito, no, sir? Opo. Diretso na po natin sa mayor's office. Para formal po yung parang ano na to ano yun? Opo. Hello, ma'am? Patawagan ulit si ma'am. Pakitawagan ulit. Okay, Mr. Christopher. Yes po, sir. I-ano nyo na, sir? Isara nyo na muna yung inyong bar, comedy bar. Sabi nga po ni ma'am, siguro gano'n na lang po, formal po natin, sir. Hindi na. Formal, pampatagal lang yan. Ang gagawin ko, pag bumalik na makinig ka sa akin, Temo, nasa na si Miss Gina? Hindi, ang gagawin lang, ang sasabihin ko lang sa mayor's office, sasamahan ko sa mayor's office na gumawa ng spot inspection at kapag napatunayan na talagang perwisyo, ipapasara na kayo. Ano pang petition na yan? Kalokohan na yung petition na yan. Meron po nagpapahaba ng evidence, proseso. sir, para lang po talaga. Sige po, ganun. Tingnan niyo po muna, sir. Eto na, sir, makinig ka. Miss Gina, magandang hapon. Sir. Ma'am, meron akong suggestion. Opo. Kasi, ang pinakamaganda, ma'am, just don't take their word for it. Ang pinakamaganda, kayo po, dahil alam ko, meron naman kayong mga tauhan, gumawa ko kayo ng spot inspection. Lalo na po doon sa operating hours nila. Ano po? Then, magmasid ho kayo. Okay, kapag nakita nyo ho talagang totoo yung violation na maingay, may nagwawala, may sumusuka, then that would give you reason na para i-cancel na yung permit dahil totoo nga naman po may violation. At pwede nyo na po i-involve yung inyong sanitation dahil marumihan, ma'am, ihisuka, baka magdulot ng mga sakit yan, di ho ba? Opo, gagawan po ng ng action, no, sir, pero mas mainam po siguro kung i-formalize po natin, i-address po natin yung concern natin kay Mayor po. Ma'am, sige. Narinig mo, sinabi ni Pero makakarating po kay Mayor. Pero i-formalize na lang po natin. Ma'am, hindi. Ma'am, I don't Ma'am, operate. almost 1 year na po. Ma'am, sige, try nyo na lang kung doon kayo nakatira sa amin. Palit po tayo ng lugar. Hindi, ma'am. Hello po. Ma'am, Miss Gina, excuse me. Yung sa amin po, okay na po. Nakarating na po sa amin. Miss Gina, sandali. I-relay na. Ma'am, Miss Gina, sorry. Ganito po, mahilig kami sa shortcut, mabilis ang aksyon. Pupunta ko kami dyan, kakalad ka rin, sorry ma'am, if I would use the word kakalad ka rin po namin ang mga staff ninyo o kayo o si Mayor, dadalhin po namin doon, hours of operation nitong comedy bar na ito at magbasid po tayo. Kapag nakita po natin na talaga may violation, ba't pa natin kailangan pa i-formalize yung mga reklamo nitong mga taong bayan? Agad-agad umaksyon na ho si Mayor. At kapag nakita po natin na mali pala itong sumbong, di wag natin pansinin, di ho ba? Ganun lang yon. Okay, sige po. Di ba, ma'am? Makakarating po kay Mayor, sige po. Okay, so kailan po namin makakausap si Mayor? Wala po siya ngayon hanggang bukas po siguro, sir. Okay. Sandali lang po, sir. Mama, Miss Lorenza Henson, Sanitary Inspector ng Sanitary Division. Magandang hapon po, Miss Lorenza. Miss Lorenza? Yes po, sir. Good afternoon po. Okay, meron na po kayong idea sa reklamo ng itong mga complainant dahil may dati na pong nagreklamo sa ibang area? Wala pong complaint na nakakarating sa amin. Minomonitor lang po talaga namin sila. Kasi nung naitayo nga yan, chine-check na namin kasi alam niyo naman po dito kasi sa Opalit, bawal po ang mga beer houses. Baka mamaya pinalabas lang na comedy bar pero merong nagsa-side. Ayun po, idol. Una-una sabi nila comedy bar lang. Ngayon may nakalagay doon sa labas nila na mga babae nakahubad. Sa Pero picture. tinanggal na yun, nung una yun Sa loob, anong operation na sa loob? Nakapasok ba kayo? Anong mga meron? Hindi po, hindi po may nakapasok. Pero mayroon po silang Talagang katabi talaga kami ng bahay. Hindi, pero sa loob, anong activities? May mga drums po, ganyan. May naguhubad, may mga sexy.
Siguro po pag, di ba, minsan, mga comedy bar, di ba, minsan mga bakala, ganun. Baka kung ano ang ginagawa. Kasi dati sa labas, may mga picture ng mga babae pero ngayon, wala na yun. Parang nag-show doon. May mga nag-show. At saka isa pa, ma'am, dapat pag comedy bar, wala ho dapat mga alak. Dapat ho ang sineserve mga juice, mga tea, pagkain. Di ba? Kasi tama ka, ginagawang beer house. Yun na nga, kaya nga pag sabing beer house, beer ang sineserve. Dapat, ma'am, pag comedy bar, mga iced tea, mga soft drinks, mga juice. Di ba, ma'am? Hindi po, puro alak. Yun na nga po ang Pero usually kasi sa nakikita namin ibang mga meron din po. Pero wag lang yung sobra. Sinabihan na din namin sila kasi alam naman natin pagka maingay like yung videoke, hanggang 11 lang po, di ba? Tama ng pagtatawag, Odette. Tama ng pagtatawag, Odette. Kaya sinabihan namin sila na hindi po pwede nang maingay kasi nasa tabi kayo ng mga bahay. In-advise na rin po namin sila. Lang sobrang dami po naming trabaho kaya hindi pa kami nakabalik uli. Pero yun pong sa loob, nag-disguise talaga kami para makahanap ng kunwari table. Anong nangyari? Wala naman po. Talagang as in singer lang silang mga bakla. Yung mga pero ma'am, maingay ma'am ang sinasabi nga maingay at burara at marumi. Diba? Yung may sumusuka. I-check po namin uli yun nung nagpunta po kasi kami, surprise visit ng gabi. Malinis naman po yung area, pero sabi nga namin, yung mga, dahil inuna kong tiningnan yung mga restroom nila, sabi ko baka po mamaya may nag-CCR dyan sa labas. Okay. Complain po talaga kayo. In-advise ko na po sila lahat ng mga dapat dahil nasa barangay sila, nasa baryo, di ba, kumbaga. Pero wag pong mag-alala kung may nagko-complain po na ganyan, sana kahit hindi pa nakarating sa amin, supposed to be po kasi dapat inireport dito, ginagawan po naman namin ng mga action. Ganito pong gagawin natin, ma'am. Pupunta sila dyan para i-tsempuhin niyo po ninyo, kasama na itong mga complainant, kayo po ang gagawa ng inspection. Request lang po namin para hindi po, alam niya naman yung mga trabaho namin. Gagawa lang sila ng complaint letter na black and white. Tapos nakapirma yung mga complainant para po may hawak lang kami, nakatibayan na kino-complain sila. Hindi naman, wag po sila mag-alala. Yung pong complaint letter na yun, parang protocol lang, pero hindi naman namin ipinapakita sa mga tawag dito. Kasi nung dati nag-inspection kayo, wala kayo nakitang violation. Kaya this time gusto niyo proof. Kami, wala naman po kaming nakitang Okay. Yun nga lang yung sabi namin dun sa maingay na dapat hindi sila tatagal ng hanggang madaling araw. May mga evidence hanggang po alas ako 3 sila hanggang 3 a.m. Diba, matapos sila mga alas 2, hanggang alas 3 yung mga bakla napakaingay sa labas. Hanggang alas 3 daw po, ma'am. Tapos po nagsisigawan pa po yung mga customer. Kasi sila, dapat yung mga may kumbaga parang yung sealed na, di ba meron pong gano'n na room na soundproof. Dapat sa loob lang. Opo. Hindi may soundproofing. Kaso nga po, ma'am, wala rin pong soundproofing na ginawa. Hindi po. Babalikan po namin sila, sir, pagka gano'n. Wala naman pong ginagawa po talaga namin good. Yung trabaho Sige, namin. ma'am. Ganito, ma'am, ito pong mga complainant, pupunta dyan sa inyo para magbigay po ng mga time and date na kung saan kasagsagan ang operation nila at sasamahan niyo po sila at i-operate niyo po. Problema. Okay, sige. Sige po. Salamat po, ma'am, ha? Okay po. Sige. Magandang hapon po. Okay, Miss Gina? So, kayo rin po ang gagawa ng inspection. Ano po? Sasama kayo sa pag-inspect. Salamat po, ma'am Gina. Okay, sige po. Sige po. Ganito lang po gawin natin. I-check po natin siguro kasama ho kami. Then we will do an inspection. Kapag nakita ho natin na talagang may violation right then and there, pa-actionin po natin yung mga kinaukulan. Sige po, Idol. Okay? Sige po, schedule natin doon sa mga reporter namin. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Idol. Thank you po. Thank you. Alright, at kami po ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K battery Dare to Compare. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng J&T Monoblock Tables and Chairs, tried and tested ang tibay, pambansang plasticware J&T. At sa mga kaibigan po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine kaya siguradong safe.
Ito po ay mabibili sa mga convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At ang organic acai berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic acai berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic acai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:29 ng hapon at kati-kati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko Fungisol, kaya wag na magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapding hadhad, mabawang alipunga, kumakalat na an at buni na sisirang kuko dahil sa nail fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Skincare Fungisol at para naman po sa mabahong paa, mabawang kilikili, genital odor at panglinis sa maduming muka, meron naman po tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa muka. For increased color text, Fungisol hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is a generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff, may canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Ang oras alas 3:30 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanap ng Tatak Davis. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:31 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Kung si Magdalo Representative Gary Alejano umano ang tatanungin, tingin niya umano ay pinatay si Ozamis Mayor Reynaldo Parohinog para ipakita na may malalaking isda ring napapatay sa anti-drug war ng gobyerno. Nape-pressure na marahil umano si Pangulong Rodrigo Duterte dahil puro mahihirap ang napapatay sa drug war. Ang nangyaring raid umano sa mga Parohinog ay kahalintulad din ng gawain ng DDS at ng Kuratong Baleleng. Naiintindihan umano ni Alejano na gusto ng PNP na may ma-achieve silang misyon pero may mga batas anya na dapat sundin. Dapat din anya na pinipino ng mga otoridad ang operasyon. Ang nangyari umano ay masyadong garapalan. Philippine Standard Time, 3:31 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, bopis, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Ang oras 3:32 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Because your health means everything. Drink organic acai. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic acai. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic acai. Organic acai. Organic acai.
paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Kaibigan, usap tayo. May fungi na problema ka ba? Tulad ng makating puni. Mahabding hadhad. Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Mabahong halipunga. Dumadaming eksema. Ew. Kaibigan, i-fungisol mo. Basta fungi na problema, i-fungisol mo. Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Bro, narinig mo na ba ang balita? Ano? Nakipagbakbakan sina Ransom Collective kay Gabby Alipe. Ha? Sinong nanalo? Eh di ang mga fans. Thrown cash into the wind, and we've got nothing left to give. Watch alternative rock and indie folk battle it out only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Tag-ulan, iwasan ang nagpapawis na pader, natutuklap na pintura at nagmamapang kisame. Mag-Super Thorosil, ang cementitious waterproofing na subok sa firewalls, basements, CR. Safe at non-toxic, kaya pwede din sa swimming pools, fish ponds at concrete water tanks. Basta konkreto, i-Thorosil mo, walang tagas, walang tuklap, no bad jobs. Over 100 years of waterproofing experience. Mula sa Jardine Distribution.
Cementitious Waterproofing Super Thoroseal. No back jobs. Piliin ang Thoroseal White para sa inyong firewall para naka-waterproof na, may white finish pa. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O diba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na $7.50 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. Guys, meet my robot! May proximity sensors to! Sige nga. Robot, what's the distance between me and my San Miguel flavored beer? 3 feet. The distance between us and our beer cooler. 5 feet. Galing! Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. Ito, what's the distance between Trish and Ben? Warning, too close. Warning, too close. Sweet! San Miguel flavored beer. The seriously fun beer. Drink responsibly. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 White dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 White dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Para sa liwanag na long-lasting, mag-Omni LED lights. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin,
Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne elastomeric paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne elastomeric paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Bro, narinig mo na ba ang balita? Ano? Nakipagbakbakan sina Ransom Collective kay Gabby Alipe. Ha? Sinong nanalo? Eh di ang mga fans. I've thrown cash into the wind, and we've got nothing left to give. So Watch alternative rock and indie folk battle it out. Only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3. Alright, we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Okay, ito yung nakakalungkot, Nins. Ito yung sinasabi ko kanina. Isa siyang may tuturing na bayani ng Marawi. Isa siyang sarhento na nakipagbakbaka sa mga turista sa Mauti Group. Mauti Group dun sa Marawi. Marawi. At nabaril niya at napatay yung isang notorious na drug lord sa 13 Martires. At nabaril niya yon dahil sa self-defense. Siyang upakan, nakaiwas siya dahil sundalo, magaling nga. At nabaril niya yung gustong bumalik sa kanya na drug lord. So, bumalik siya ng Cavite ng Marawi at pagbalik niya rito, sinamahan niya yung mga sugatan ng mga sundalo rin, hinatid niya sa Manila. Ngayon, pinagbabaril yung kanyang tatay. So, matapos pagbaril yung kanyang tatay, nalaman ng mga pulis na tatay pala ito ni Sergeant Aurelio, yung pinagbabaril ng mga hindi kilalang lalaki. So, sa halip na huntingin ng mga pulis kung sino yung namaril sa tatay nitong ni Sergeant Aurelio, ang ginawa, siya ay ang inaresto. Oo, kaya nakakulong siya ngayon. Yes, siya ang inaresto ng walang warrant at ikinulong sa BJMP. Ito yung mga saklap. Asa ng hustisya dyan? Kanina pa natin tinatawagan yung mga pulis sa 13 Martires. Wala tayong matawag-tawagan. At
nakausap natin yung Public Information Officer ng Philippine Army. Nangako naman sila na lahat ng suporta na kayang ibigay ng pamunuan ng Philippine Army, ibibigay nila dito kay Sergeant Aurelio. Itinag tayo sa Rafi Tulfo Facebook page Yes. At humingi ng tulong itong mga kasamahan ni Sergeant Aurelio. Okay. So gusto natin sana makausap itong mga pulis sa 13 Martires na umaresto para makuha natin yung buong kwento sa kanyang pagka-aresto at kung ano pang maisabi ng mga pulis sa pangyari. Pero kanina pa ito sila Odette hanggang ngayon. Ang gusto ata nila Odette, alas 4 na sa kanila matatawag at maubusan na tayo ng oras. Wala ba tayong matawagan talaga? Nangako kanina dun sa news na iakyat ko itong problemang ito. Diba? Alas 2, alas 3, alas 4 na, wala pa ba tayong matawagan? Diba? Akala ko ba tawagan natin si Colonel Leonardo Carlos, tawagan natin si General, yung sa Community Relations? Sino ba yung sa Community Relations? PCRG? Sino bang sa PCRG ngayon? Diba? Tawagan natin yung kamag-anak ni Sergeant Aurelio, Gilbert Cruz. Diba? Kasi ayaw makipag-usap ng mga taga 13 Martires. O, hindi ba natin makakausap yung yung kamag-anak ni Sergeant Aurelio o yung Colonel ng Philippine Army nang nagtag sa atin sa Rafi Tulfo in Action Facebook page, humingi ng tulong humingi ng suporta na suportahan daw natin itong si Sergeant Aurelio. And agad-agad, nung mabasa ko yung message na itinag nga tayo, nagtatawag tayo sa 13 Martires PNP. Pero ni isa sa kanila, ayaw sumagot. At ay nakakapagtaka, Idol, bakit nabaliktad? Dapat hantingin nila yung bumaril sa tatay ni Sergeant Aurelio. Yes. Tapos siya ang biglang At saka isa inaresto pa, ng walang warrant. Yung nabaril ni Sergeant Aurelio, drug lord naman, yung kilalang kilabot na drug lord doon sa 13 Martires. Yun ang sabi. Diba? O dapat nga bigyan pa siya ng award At saka isa pa, si Sergeant Aurelio ay bayani. Bayani ito kasi, diba? Nakipagbakbakan siya sa mga turistang grupo sa Marawi. Alright? So ngayon, ikukonsider dapat natin yung ginawa niyang pagsilbi sa ating bayan, whereas itong drug lord na napatay, wala naman itong ginawa kundi maging salot sa ating bayan. Bakit binibigyan ng importansya ng mga pulis sa Cavite? Yung pagkamatay nitong drug lord na ito. Parang taliwas ata ito sa anti-drug campaign ng gobyerno na, di ba? Yes. Mas mas parangalan mo, mas bigyan mo ng importansya yung ayan na si Mrs. Aurelio. Mrs. Aurelio, magandang hapon po. Mrs. Mary Grace Aurelio. Ma'am? Yes po, sir. Magandang hapon po, Mrs. Aurelio. Yes po. Okay, ma'am, napatawag kami. Gawa nito pong nangyari sa inyong asawa na si Sergeant Aurelio. Opo, sir. Okay, siya po ay dinampot daw ng mga pulis nang wala man lang warrant? Oo nga po, wala po siyang warrant po. Dinampot siya. Tapos po yung dinaras po sila kasi po wala po ako nung time na po na nangyari po noon. Ang biyanan ko po at saka yung kapatid po niya yung naandun po. Odette, natakausap na natin yung PIO. Tapos na yung PIO. Ang gusto kong makausap, Odette, yung PNP. Come on. Sorry, Mama. Ano raw po yung kaso ni Sergeant Aurelio? Ano po yung kinakaso ng mga polis? Bakit po siya hinuli at nakakulong ngayon sa BGMP? Murder po Doon po sa pagpatay po kay Albert Butchoy Pega po. Yun po drug pusher po yun dito. Ito ba idinaan sa korte? Naikorte po ito? At saka ito sir, ngayon po na may nabasa po kami, may natanggap po kaming balita po na dinideny po nila yung tao na to na hindi po drug lord. Okay. May nabaliktad pa po yung sitwasyon po na love triangle po yung nangyari. Ito pong si alias Butchoy, ayon po sa records. Odette, halika nga dito. Isa nga sa inyo. Ito po ay nasa drug watch list po. Opo. Na bilang isang drug suspect, pusher. Ngayon, binabaliktad ng mga pulis at sinasabing hindi. Opo.
Ayun, okay. Meron na hubang abogado ang inyo pong asawa? Meron Si Sergeant. Alright, tumutulong na hubang Philippine Army? Opo. Sir, kung pwede pong makausap po yung biyanan ko po kasi siya po yung nakakaalam po lahat din. Okay, ito na lang po si Attorney Junar Salungkit. Attorney Salungkit, abogado ni Sergeant Aurelio. Magandang hapon po, Attorney Salungkit. Sir. Hello, Attorney Salungkit. Kasi we're about to start na. Attorney? Yes sir. Good afternoon. Si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Magandang hapon po. Sir, kayo po ang tumatayong abogado ni Sergeant Aurelio. Opo sir, collaborating counsel po. Opo. So, ano ra po yung kaso? Bakit po siya nakakulong ngayon, si Sergeant Aurelio? Balik, kinasuhan po siya ng murder, sir. Okay. At hinuli daw po siya, walang warrant at yung kanya pong napatay ay isang drug lord umano? We are still verifying that, sir. Okay. Kasi bago rin lang po akong nakatalaga na lawyer doon sa Sukong. Okay. Pero meron po talagang warrant, hawak yung mga pulis nung arrestuin po nila si Sergeant Aurelio? Based sa initial statement po ng police, sir, is may warrant nga daw po, sir. Meron po ipinakitang warrant of arrest? Allegedly, sir. Okay. Pamilyar ho kayo dun sa kaso? Sir? Pamilyar ho kayo sa kaso kahit na kayo po'y collaborating lawyer o counsel. Kasi ang pagkasabi ho sa balita, base po sa mga nakuha po naming messages sa Facebook po namin, itinag po yung Rafi Tulfo in Action Facebook page, napatay daw po nitong si Sergeant Aurelio, ito pong alias Butchoy. Tama ho ba? Itong si alias Butchoy, ang sinasabi pong isa pong drug pusher diyan sa Tres Martires, Cavite. At ang pagpatay, nangyari daw po yung pamamaslang, nangyari po yon dahil self-defense naman daw po itong ginawa ni Sergeant Aurelio dahil tinututukan daw po siya ng baril nitong si Butchoy. At nakailag po siya at nabaril niya po si Butchoy. Ganun ho ba yung kwento talaga? Sir? Yes, sir. Yes, sir. As to the identity of the victim, sir, I'm not familiar, sir. And sa defense po namin, sir, hindi ko po mai-divulge muna dito sa media, sir. Okay. Considering na nasa korte na po yun. Opo. Pero kayo po yung tumatayong defense, dumidepensa po dito kay Sergeant Aurelio. For limited and special appearance on behalf of the Special Operations Command, sir, because we filed a commitment order para sa custody niya sana doon sa amin. Custody sa inyo, ibig sabihin saan po? Ma-custody sa Philippine Army? Sa Philippine Army. Okay, sige. Kaysa dyan po sa BGMP. So far, sir, magagrant naman yan sa tingin ninyo? Sir, submitted for resolution po ni Judge. Nasa kanya na po if he will grant it, sir. Okay, sige. Okay na, Odette. Sige, tama na. Salamat po, Attorney Salungkit. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Sige, thank you. Okay, meron na kasi pala abogado. Okay na to. Hindi ko alam na meron na palang abogado. Pag may abogado na at nasa korte na, then fine. Alright, kasi kanina, hindi ko alam na meron na palang abogado ibinigay ang Philippine Army. Yan ang maganda. Oo, at least yung full support naman talaga Yes. ng Philippine Army ay... Nung kinakausap ko yung Philippine Army, sabi nila, hindi pa raw sila aware, pero paimbestigahan nila. Meron na palang ibinigay na abogado ng Philippine Army, good, bilang suporta kay Sergeant Aurelio. Okay yan. Oo. Tsaka at least habang ongoing yung kaso, makustody muna nila, parang ganun. Yes. Oo. Ang pinaka dapat unang tutumbukin dito ng mga investigador, sino ba talaga itong si Butchoy? Diba? Dapat ma-establish, di ba? Dahil sinasabi ngang kasama pala ito sa drug watch list. Kapag ito'y napatunayan naman talagang drug lord, bakit pinag-aaksaya ng panahon ng ating PNP? Di ba? Anyway, sige. Wag na raw tayo magsalita upon the advice of Attorney Salungkit. Okay lang yan dahil baka ma-subjudice tayo. Nililitis na yung kaso sa korte. Meron na silang ginagawa mga motion. Alright, let's leave it at that. Okay na yan. Thank you na lang kay Mrs. Thank you. Ma'am, Miss Mary Grace, Mrs. Hello. Okay, ma'am, meron na raw po palang abogado
Opo, meron na nga pong abogado. Kaya lang po, ang sabi nung nandun ako, nagmo-motion po sana ng custody of AF yung anak ko. Opo, opo. Po sa na-relax na meeting namin. ang problema, kapag sinagihan din siya dito. Okay, hirap na hirap ang signal. Tawagan na natin ulit, pero wala tayong time. Okay, wala tayong time. Tapusin natin itong programa. Ang importante, okay na Odette, okay na. Salamat na lang kay Mrs. Hirap. Nagbe-break yung sound. Importante rito ay yung Philippine Army nag-provide na ng legal assistance. Yan ang gusto natin marinig. Si at least may sumusuporta kay Sergeant Aurelio. Okay? Good yan. Sige. Okay, at susunod na po si Nanay Christopher Min, kasama niya si Mr. Ronnie Carrasco sa Christopher Min. Ako po si Nina Taduran, Diyos mabay. Rafi Tulfo po, mabuhay tayong mga Pilipino, mabuhay ang mga OFW. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang, dahil walang ligtas ang mga tiwali kung patuloy yung ipapamuhay.